Nyo mga kabukid, ayan, ang tagal kong hindi nakapag-video ulit. Ayan, nandito tayo sa aking koral ng baboy. At ito na lang yung nag-iisa namin na baboy na hindi ko akalain na mapapagbuntis pa namin. Buti na lang talaga, may sinubukan ako na product na nakatulong para mapabuntis namin itong baboy na to. Ayan. Kita naman talaga na buntis na siya. Ayan o, malaki na yung tiyan niya. Sa may mga anak na ito. Sa awa ng Diyos. Kung alam ko lang, ay hindi ko na sana nabenta yung isa dito. Ayun, sayang. Pero buti na lang, may natira pa din kahit isa. Di meron kaming magiging parang panimula. Kasi sa panahon ngayon ay kailangan talagang madiskarte at saka kailangan matuto kung paano ang gagawin. At dahil talaga namang lahat na lang ng bagay ay nagmahal dito sa atin ngayon. Ayan, ang ginamit ko nga pala dito. Kasi ito, hindi talaga to naglalandi. Or naglalandi man, hindi siya masyadong, hindi makita. Alam mo yon, yung ganun yung mga naging problema ng mga inahin ngayon eh. Hindi makita yung paglalandi nila. Parang hindi ba bigay na bigay. Ngayon, may nakita ako na product na pampalandi ng inahing baboy. Ito yon. Ito yon. Binili ko to. At ito ang ginagawa dito, ini-spray lang dun malapit sa ilong, dun sa may pinakanguso niya. Dun to ini-spray 3 times a day. Pero ako talaga, kasi nga malayo to sa amin, 2 times a day ko lang nagawa. After 3 days, talaga pong siya ay naglandi. Kaya po noon, nung maglandi na siya, inay na, yung anong tawag doon, sinumpit na. Ayun, sinumpit na agad yan. Ayun, sa awa ng Diyos, ay buntis naman. Kasi ang ginawa din namin, para naman hindi sure, para naman hindi kami maghintay ng matagal na, kasi wala pang 42 days. Alam mo yung, ang hirap kasi ngayon, maghintay. Kasi, bawat araw, malaki yung nagagastos sa ganyan, malaki. Sa totoo lang, ang laki na ng talo namin dito sa baboy na to, kaya lang nandito na. At saka nung panahong ipinagbibili namin ay hindi bumili, kaya ang ginawa ko talaga, sinubukan ko itong product na to para siya ay mapabuntis namin. At yun, sa awa ng Diyos, hindi pinagbigyan na. Ang ginawa ko, wala pa siyang 42 days, kinamitan ko naman siya nito. Ito naman, pregnancy test. Para, alam mo yun, excited kasi ako eh. Gusto kong malaman kung talagang effective tong product na to. Baka kasi, yung parang naglandi lang talaga, pero hindi naman talaga, yung katawan niya. Ayun, nung tinest ko nito, positive naman. Para din kasi itong pregnancy test kasi na to, parang din, yung sa tao din, pag dalawa ang guhit, positive. Kaya naman nung nagtagal, napansin ko din na, ayun, ang bilis lumaki ng tiyan niya. Kasi ang hirap din naman pagka wala din itong pregnancy test. Alam nyo ba, meron ding baboy na tinatawag na buntis hangin. Yung lumalaki din yung tiyan, lumalaki yung tiyan nila. So akala ng mga nag-aalaga ng baboy, ay buntis nga. Yun pala, buntis hangin. Ang tinatawag nilang buntis hangin. Tapos pagka yung alam mo yung naghintay ka ng kapanganakan. Tapos yung pala wala naman palang ilalabas. Ganun po. Kaya maigi din na nagtitake natin tayo para sa ating baboy ng pregnancy test. Talagang tiyaga lamang. Gawa ng ito ay pagka kukuha kayo ng sample ng ihi, ay talagang maghihintay kayo ng matagal. Kasi katulad nitong baboy na to, ito dalawa kasi itong pregnancy test na in-order ko na to. Hindi ko na naulit. Kasi nga, hindi ko siya mataon na umiihi. Malayo nga kami dito sa bukid. Kaya talagang
kung maghihintay ako umihi nito, mga hanggang tanghali dapat nandito na ako. Kaso iniiwasan nga namin yung sobrang init. Kasi katulad ngayon, alas 7 pa lang ng umaga, pero mainit na. Matingkad na yung sikat ng araw. Yun yung iniiwasan namin, syempre, dahil ay mahirap na. At uso ngayon ng mga heat stroke dahil sa sobrang init ng araw. Kaya maaga kami pumupunta dito para magpastol ng mga alaga namin. Katulad ngayon, yung mga kambing na ipastol ko na, yung asawa ko, malayo yung pinagpapastulan ng asawa ko ng baka kasi dito sa amin ay tuyo na rin yung mga damo. Kaya habang nagpapastol siya ng baka, ako naman ay pagkatapos ko magpastol ng kambing, kasi yung kambing dito lang naman sa malapit sa amin. Ayan, ako naman nagpapakain na ng baboy. Ayan. Kahapon, pinaliguan ko at nilinis. Kaya ngayon, yung baba na lang yung aking hinugasan. Kasi kahit mamayang hapon ko na paliguan siya. Kasi pumupunta naman kami dito ay alas 3 ng hapon. Mainit pa din, kaya pwede sa hapon ko siya paliguan. Kasi kung ngayon naman, oo nga, matingkad yung sikat ng araw. Pero may lamig-lamig pa din. Kaya hindi ko muna siya pinapaliguan sa umaga. Pero kung halimbawa, inabot naman kami dito ng mga alas 10, alas 11 ng umaga, pinapaliguan ko na din. Kasi dapat talaga ay yung mga inahin nating baboy ay alaga din natin ng paligo pagka mainit ang panahon. Kasi kami noon, nung may mga nganak kaming baboy, hindi na namin pinaliguan. Sobrang init nun. Yun yung pagkakamali namin. Alam mo, buo lahat yung baboy, yung mga biik. Kaso, parang namatay na sila sa loob kasi hindi pa, alam mo yung hindi maka-labor ng ayos yung inahing baboy namin noon. Dahil, yung hinihingal siya ng husto sa sobrang init. Kaya ngayon talaga, sarami ng pagkakamali na na-experience namin sa pag-aalaga ng baboy ay talagang natututo na kami. Sabi ko nga, this time, kaya na namin tong iahon. At dito kami magsisimula. Talaga namang sarami ng pagkabigo namin nitong mga nakaraan. Hindi lang last year, ang dami namin pagkabigo. Kami nagkaroon din ng manggahan, pero talagang dahil sa lakad ng ating panahon ngayon ay hindi mo masasabi. Mas mabuti pa talaga ang mag-alaga ng baboy kaysa sa manggahan. Katulad nun, yung una naming spray, binagyo ng husto. Ang dami sanang bunga. Ay walang nangyari na nalugi din kasi nasunog yung bunga. Wala na, nalaglag, ganun. Tapos yung sumunod naman, talaga, tama sa panahon. Mainit. Kaso, dahil naman dagdara-diretso yung init at wala namang kaulan-ulan, bansot naman yung aming mga mangga, ang liliit ng bunga. At tapos, wala pa kaming mabentahan dahil sobrang dami naman ng bunga ngayon. Kaya ang nangyari, hindi, kung tutuusin, kahit pa paano may kita doon. Kaya lang dahil doon sa isang part na binoba namin ng manggahan, ay talo din kami, lugi pa din. Talagang mas marami na ang nalugi sa mangga. Kaya sabi ko nga, dapat stop na muna sa mangga. Pero hindi naman kami yung naggumagastos sa mangga. Kumbaga tauhan lamang kami. Kasi meron talaga kaming financial pag-gaano sa mangga. Kaso sabi ko nga, kung gano'n naman ang gano'n ay, syempre, ang hirap naman maglalabas ka lang ng maglalabas ng pera. Pag alam mong nakailan lugi ka na, tigil na. Ako nga, kung alam mong isang lugit meron ng tigil na Pero dito sa baboy, alam ko, may pag-asa kahit nalugi kami noong nakaraan. Kasi kami dito, kumita naman kami noon. Kailangan nga laang at yung isang baboy namin doon sa isang part malapit sa amin ay talaga nagtinamaan ng sakit noon. Kaya kami nalugi. Pero kung tutuusin, ay mas maganda pa rin talaga ang pag-aalaga ng baboy. Yun nga lang, kapag mag-aalaga tayo ng partner, ay kailangan talaga ng malaking kapital para
kung gusto mo din kumita ng malaki. Kasi sa totoo lang, mas maganda talaga, mas marami kang alaga. Kasi kung tutuusin, ganun din naman isang hirap yun. Araw-araw ka pupunta dito sa koral, magpapakain. Ba't hindi yung padagdagan? Kung meron ka din lang naman budget. Yun ang kagandahan kapag mag-aalaga ka ng partner. Mas marami, mas maganda. Wag lang talagang dadapuan ng mga sakit. Kaya kailangan talaga pagka may mga alagang hayop, mga ganito, baboy, lalo na yung mga partner natin, dapat linis talaga yung paligid natin. Yun yung pinakamaganda, at saka malayo dapat sa mga kabahayan talaga. Kasi ang hirap kapag namuhunan ka tapos magkakasakit. Yun ang mahirap. Yun lang yung masishare ko sa inyo. Kung kayo problema sa mga sa mga inahin yung baboy na hindi magsipagbuntis, hindi magsipaglandi, subukan nyo itong Boar odorant na to. Mura lang naman to. At saka hindi nyo pa to mauubos sa isang baboy. Maglalandi ng inyong inahing baboy. At gumamit na rin kayo ng pregnancy test ng baboy para hindi kayo naghihintay ng positive result. Kumbaga, mas may idea kayo kung nagbuntis yung inyong mga alagang baboy. Kaya, yun. Subukan nyo din po. Yun lang yung masishare ko sa pag-aalaga ng baboy. At i-update ko kayo sa panganganak nitong baboy namin ito. Yun lamang po at marami pong salamat. Bye!